God is good all the time. Continuation, Part 43. Mga tao nag-iyakan young and old. Yun palang room na pasukan ni Mick ay private room sa mga taong namatayan. Bali ang room ko ay nasa next level up. And alam na ni Mick ano nangyari dun. Kaya he just shrugged that in his head. Sa hospital naman hindi ka na makapasok after o'clock in the evening but pwede ka pumasok gamit ang intercom and depends sa reason mo bakit ka papasok. Yung mga tao naman na nasa loob ay pwede sila lalabas kahit anong oras but only sa immediate family lang. Like husband or wife or sons and daughters. Si Mick naman ay lumabas sa hospital after 0 o'clock ng gabi. And siya lang mag-isa naglalakad sa mga passages na yun palabas sometimes. May nasasalubong siya ng mga nurses but always in pi or more sila naglalakad sa mga passages na yun. He never see any single person or nurses na naglalakad mag-isa. So si Mick solo flight siya palabas ng hospital. Paglabas pa lang niya sa floor where I was. After sa nurses station, ay kinikilabutan na daw siya. He was feeling heavy sa body niya. And he can sense and feel something supernatural. And bumuyong takot niya, and he just fight for that, and binilisan daw lakad niya. But it seems hindi kumilos paa niya. Manail daw yung paa niya sa takot. He just said, Jesus Christ, I wanna go home. Kasi nag-antay mga bata sa kanya. Then all of a sudden may naglabasan na nurses palabas and off-duty na sila. They asked Mick if okay siya and saan daw punta niya sabi ni Mick palabas sana, and they said come and follow us. Apos nabanggit ni Mick na may kakaiba siya na feeling habang naglakad siya mag-isa. Then sabi ng mga nurses yes it's true. Kasi if kaya mo maglakad mag-isa you can. But kami nakagroup kami, or at least 2 tao, maglakad kasi may mga nafe-feel daw sila na kinikalabutan din sila. Then since that time ayaw na lumabas ni Mick that time kalalabas siya mag-7 ng gabi kasi ayaw niya ma-experience uli yung nangyari before. Apos paglabas niya sa labas ibigla pumasok sa katawan niya ang lamig nag-shiver talaga siya sa sobrang lamig ang hindi siya nakarecover agad kailangan niya i-turn on yung heater sa car para his feeling get back to normal. Apos sabi ko yes may mga spirits dito sa hospital. Kasi I can feel it. And it makes people got scared. Ako naman hindi naman ako natatakot but I sense it na malapit lang sila sa akin. But all I sense is warm feelings around me, parang naka-envelop ako sa init na yon. Yon ang sabi ko kay Mick. Since then bumuo ulit sa isip ko to search about Jesus Christ in my life kasi I know as a Christian. And a Catholic hindi sapat yung nalalaman ko about God. I was feeling na may kulang pa talaga sa life ko. And I was searching for God's presence and truth in my life. Kaya my life keep moving on lang, and I am hoping one day I will find the real him in my life. Lagi na ikwento ng mama ni Mick sa akin about yung encounter ni dad ni Mick sa akin na madami talaga story si dad about spirits. And hindi lahat na spirits ay good sabi ng mama ni Mick. Abangan ang susunod na kabanata.